Magandang araw po. We welcome all of you brothers and sisters to the first Sunday of Lent episode of Men of Light. Parang ang bilis po ng panahon, ano? I'm sure marami ang nagulat na tung nakarang Miyerkules, tung February 18, Ash Wednesday na pala. At alam naman natin na yun po ang simula ng ating Lenten season. Now, the first Sunday of Lent begins with the temptation of Jesus in the wilderness. Perhaps most, if not all of us, think of fasting and abstinence or the thought of giving up something pag dumarating na yung Lenten season. For this episode, however, naisip po namin na pagnilayan natin yung isang banda ng Lent, yung instead of lacking or giving up something, what if we look at ourselves as full? There's a word in Filipino that conveys the message of being filled, full, or complete. And this Filipino word, brothers and sisters, is the word puno. Puno. Like what I said earlier, Lent often feels like emptying, which is why we are encouraged to fast or to give up something. Yet, the gospel of the temptation of Jesus tells us something different. Before Jesus faces the desert, He is already filled. Now, alam po namin na ang Gospel for Year A is from Matthew 4, 1 to 11. Pero tinignan ko po yung parallel account ng temptation of Jesus from the Gospel of St. Luke. Magtataka po kayo. Luke chapter 4. Parehong chapter 4 yung Matthew at saka Luke. Parehong chapter 4. 1 to 11 kay Matthew, 1 to 13 naman yung kay St. Luke. Pero yung kay St. Luke na parallel gospel ng temptation of Jesus, it begins with this line, and this is very interesting. Ang sabi po ng parallel gospel from St. Luke, filled with the Holy Spirit, Jesus was led by the Spirit into the desert. Filled with the Holy Spirit. Nung binabasa ko po ito, sabi ko, wow, that tells us that Jesus entered the wilderness not empty, but full. And that, we believe, changes everything. So even if the tempter says, you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread, etc., etc., ang sagot po ni Jesus essentially is, no, thank you. I don't need any of those because I am full. So for this first Sunday of Lent, brothers and sisters, ang title po ng ating episode ay Puno. Puno. We divided our kwentuhan into the three temptations of Jesus, which will also form our three parts. And from the titles of each part, ma-appreciate po ninyo the three ways by which the devil tried to entice Jesus. And this is also how the devil tries to tempt us now. So for part 1, yung if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. Ang title po ng part 1 natin na parang temptation is hunger for more. Yun yung part 1. Yung part 2 na temptation, yung throw yourself down, angels will catch you. Ano yung temptation dito? Be spectacular. So yun yung subtitle natin sa part 2. Be spectacular. And for our last part, yung temptation, all the kingdoms of this world I shall give you if you worship me. Ang title po, subtitle ng part 3 natin is Aspire for Power. Each temptation whispers the same lie. You are lacking, fill yourself. But as we said earlier, brothers and sisters, Jesus gently says the opposite. Puno ako. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. So before we dive in, let us first listen to the gospel from Matthew chapter 4, verses 1 to 11, to be proclaimed to us by Judge Jovay Rosario Mercado. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon,
Si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabi, nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi niya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kaniyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula nooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. We welcome you back to the first Sunday of Lent episode of Men of Light, at pinamagatan po namin itong puno, field. No? For this episode, ako po makakasama nyo bilang anchor, and I'm taking on the anchoring chores today. Bong Roque po. God bless you. Father Edwin po mula sa Diocese ng Cabanatuan. Kumusta po kayo? Jovay Rosario Mercado po, nasa Guagua, Pampanga po ako ngayon. Yan. Maraming salamat, Father Edwin and Judge Jovay, for joining, especially first Sunday of Lent. Kanina pong naka-off cam kami, sinasabi ko kay Judge Jovay. Oh, by the way, bago ko lang makalimutan, may mga nagko-comment, Judge, kasi sinasabi namin ni Father Edwin, Judge Jovay, hindi nila alam yung paano yung spelling ng pangalan mo. So sabi ko, hindi, sasabihin ko na, kasi merong Jofay, meron pag ganun, iba-iba. Anyway, ang kasama po namin si Judge Jovay, Jovy, at si Father Edwin. Now, for this first Sunday of Lent episode, sabi namin kanina, hinati namin into 3 parts, and each part represents the temptation of the devil. For this part 1, hindi ko na po patatagalin pa. Ang title po namin dito, Hunger for More. Hunger for more. Yun yung enticement ng evil one sa atin. Kasi kung babalikan po natin yung temptation of Jesus, sinabi doon that Jesus fasted for 40 days. And like us, he was like us in every way except sin. I'm sure Jesus was also hungry. But in that moment of hunger, the tempter says, "If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread." I believe he's saying something like, gutom ka? Halika, bibigyan kita ng nakakabusog. Yun yun eh. Pag meron tayong, hindi po ba, Judge Jova and Father Edwin,
sabi nila, huwag ka daw pupunta sa lalabas o pupunta sa grocery ng gutom. Kasi ang dami mong mabibili na hindi mo dapat bilhin. 'Di ba? Kasi nga may madadaanan ka lang na fast food, parang gusto ko 'yan. Kikita ka sa grocery, gusto ko 'yan. So, but lest we be mistaken, brothers and sisters. Uh, bread is not evil, ha? Bread is not evil. Hunger is real. And the temptation is not food. It's turning that need into endless want. At yun po yung gusto naming i-explore at reflect on nila Judge Jobay at Father Edwin. Kasi yung gutom minsan parang gusto ko pa, gusto ko pa, gusto ko pa at hindi matapos-tapos. Ang tama yatang word na ginagamit yun, yung insatiable, no? Insatiable. Parang hindi Mabusog-busog. mabusog-busog, no? Hindi matighaw o hindi maibsan yung gutom mo, yung uhaw. At nangyayari yun siguro kapag ka talagang sabi nga parang kung ano man yung in-engage mo sa sarili mo ay kung saan ka nag-engage, Yeah. parang yun nga, parang naging addiction na hindi mo na kailangan, parang hindi sumasapat ano man ang ibigay sa'yo. Just like yung nangyayari sa ating, saan kaya nila dadalhin yung milyon, bilyon na pera? No? Parang hindi natatapos yung gutom at yung pangangailangan doon, no? Na pwede naman sana yung sapat lang, yung tama lang, no? Yung sakto lang. Pero bakit ano yung nandoon na parang ikaw ay yun nga, you hunger for more, no? So there must be something wrong somewhere else, no? Palagi ko pong naririnig yun dati, no? Pag pinag-uusapan yan, yung ano, ang sapat na, ganyan. Palagi ko pong naririnig yung phrase na, when is enough, enough. Sabi, enough is often an act of holy discernment. No? Parang ang sinasabi niya na dapat pipiliin mo yon. You must decisively choose your soul's well-being over yung persistent struggle mo to want more. No? Kaya lang, syempre, iisipin mo, kailan ba yung enough? Kasi when you say enough is enough, anong pamantayan kung sasabihin mo yung enough? Yeah. Iniisip ko, siguro dapat pag na-realize mo na ma-outwill mo yung temptation, dapat tama na, no? O kaya pag na-realize mo na yung papunta ka na ba dun sa occasion to sin, tama na, no? Kamukha yung sinabi kanina ni Among Edwin, yung ang daming nananakaw. Kailan ka titigil, di ba? Yeah. Alam mo naman na hindi tama yun. O kaya pag napunta ka sa sitwasyon na nai-endanger na yung spiritual integrity mo o yung pagkatao mo, tama na. Oo. Yun lang ang naiisip ko. Yun yung tama na. Ngayon sinasabi mo yun, Judge, parang ang hirap lang to know, something you use the word discernment, to know when to stop, to know when to say, I've had enough, or busog na ako, sabi nga ni Father Edwin kanina, satiated, no? Kasi, in the past episodes of Men of Light, Father Edwin and Judge Jobay, I mentioned this, I distinctly remember there was a billionaire in the US who was asked, billionaire na siya, and he was asked, what is enough? Yung tanong sa kanya, what is enough for you? Billionaire na kasi. At ang sagot niya, revealed yung insatiable nature ng tao. Sabi niya, enough? Sabi niya, just a little more. That's what he said. Just a little more. So, ang hirap nun sinasabi mo, Judge, tama yun eh. How I wish bigyan tayo ng discernment ni Lord na pagkatapos nito, tama na, busog ka na, alam mo na. Pero hindi. Ang tao, gusto pa niya. At hindi lang ito, we're not just talking about physical bread, yung nakakabusog. Sa panahon ngayon, more money, more gadgets, more property, more titles, bigger savings account. Hindi matapos-tapos. Yung isa doon sa na-share ko kay Attorney Bong na katotohanan ng kasalanan kasi
ang isang definition ng kasalanan yung missing the point, no? It's missing the point, no? Parang yung sa target, di ba? Yung kapag ka hindi bullseye, you missed, you missed, no? So, sa Batangas, laging ginagamit yun, eh. Kapag ka nag-shoot ka ng bola at hindi na-shoot, sala. Oh. Sala. You missed it, no? So, yung isa sa pagninilay ko doon sa kasalanan kasi bang dahan-dahan kang dumadaos-dos palayo doon sa center, no? Wow. Kasi yun ang center eh, yung Diyos, yung bullseye na yun. At parang dumudulas ka at lumalayo ka doon sa center at pumupunta ka sa sarili mo as the center, no? So yun yung parang sa akin parang yun ang kasalanan eh, no? You miss the point of life. Dahil yung dapat mong pagtuunan ng pansin, kaya ka napupunta dyan sa pera, prestige, o kung ano man, eh lumalayo ka doon sa sentro ng buhay mo. Walang iba kundi yung Diyos. At yun, you miss the point. Yeah. Yun yung parang ano sa akin ang paanyaya ng LED sa akin. Pag nilayan itong mabuti, sino ba yung sentro ng buhay? Yeah, that's very nice, Father Edwin. It's something similar to what Judge Jovay was saying a while ago about discerning. Kasi kapag sinabi kasi natin discernment, correct me if I'm wrong, Father Edwin, it's really knowing the will of God. What God wants for us rather than what I want for myself. So, kapag hindi mo hinanap yung sinasabi mo ngayon sentro na who is God and what God wants for us, doon na mag-uumpisa, lalayo ka na, you want more. And the danger lies in forgetting when to stop. Yung stones into possessions, tas possessions na ikaw na parang identity mo na gusto ko to kasi mas kilala ako, mas sikat ako kapag mas mayaman ako. But Jesus provides the answer when we are tempted to hunger for more. Ang sabi ni Jesus, one does not live by bread alone. He reminds us that fullness is not measured by how much we hold, but yung sentrong sinasabi ni Father Edwin, who holds us. Magbabalik pa po kami sa Men of Light for our part 2. Stay with us. Nagbabalik po kami sa first Sunday of Lent episode ng Men of Light. Kasama niyo pa rin po si Father Edwin Bilay, si Judge Jovay Rosario Mercado, at ako po si Bong Roque taking on the anchoring chores for this Sunday. Sa ating pong part 2, ang title po namin dito ay yung temptation na be spectacular. You know, the devil brings Jesus to the parapet of the temple, tells him, throw yourself down, angels will catch you, silang bahala sa'yo, bida ka pa, magaling ka pa, you know. And I believe this is the temptation of what I call spectacle. The need to impress, to be seen, to be validated, lalo na ngayon, Father Edwin and Judge Jovay, yung social media. Yes. Curated yung lives natin, sinasabi nga doon, kaya palagi kailangan, kung, magpo-post ka, kailangan magiging viral yan. Kailangan makakuha ka ng napakalaming likes and followers kasi monetized yan eh. Di ba, Father Edwin, nagiging yumayaman ang maraming tao. And you know, the more followers, the more, the louder the applause. And we are drawn to those who seem spectacular also. Yun yung temptation natin. Sinusunod natin yung buhay nila. Parang buti pa siya. Ganun. Buti pa siya nakapag-travel ng ganito. Buti pa siya ang yaman-yaman. Buti pa siya trendsetter. Buti pa siya flawless. Diba? So, yun ang sinusunod natin na buhay. Hindi natin alam, we are drawn to it little by little to be spectacular also. Yung tutuloy ko yung kanina yung ating usapan na kapag kasi yun nga inalis mo na sa sentro yung Diyos, yung sarili mo at ikaw na yung naging sentro. Yeah. Yung paanyayan ni Jesus ng Kwaresma
At nung sa mga alagad niya na self-denial at saka sacrifice, parang malayo yun. Kasi ang 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 yun naman tinitingnan yung sarili mo no. When you become the center, discipline weakens and you avoid the cross. Kasi ang marami ka ng pwedeng rationalization na parang sabihin, ah, eh, bakit ako naghirap dito? Ba't ko i-share ito? Akin to At okay naman ako why will I bother about buhay nila yon? Kung ayaw nilang yumaman, ayaw nilang sumikat, sila yon. Pero ako ito, no? Kasi nga, ikaw na yung sentro. So, yung pagtalikod sa sarili, yung pagtanggi sa mga ika nga alok ng sakripisyo, hindi para sa Wala akin. na. Alam nyo, it weakens. And yun nga, basta merong hirap dyan, ayoko niyan. It's not for me. Yun ang nangyayari doon. Kasi ikaw na yung center hindi na yung Diyos. Kaya nga po ang tingin ko dito, si Satanas was so full of himself. He wanted to be the spectacle, no? He wanted to be spectacular. Kasi pag nanalo siya kay Jesus, imagine mo kung anong trophy niya. Pero parang pumunta siya sa gera na in-underestimate niya kung sino si Jesus. Kasi natatawa ako, the fact na nag-fast si Jesus ng 40 days and 40 nights tells you that he is not a human. Kasi ang human, pag nag-fast siya ng 1 to 24 hours, magsisimula na yang magutom, maging irritable, maging mahilo, sumakit ang ulo, no? May fatigue. Tapos pag umaabot na yan ng long term na tinatawag nila, pero 3 days lang yon, dun na papasok yung improved mental clarity, no? Kasi kinakain na, nagkakaroon ka na ng na nag-iiba na yung metabolism mo Pero 40 yung sa kanya, lumampas-lampas siya dun sa 3 days na limit ng human. So, wala kang ilalaban dyan kasi alam na alam niya kung ano ang ginagawa niya. Kaya lang siyempre, wanting to be spectacular, he had to do his thing, no? Si Satanas had to do his thing. Judge, meron ako nabasa na ganyan. I don't know if Father Edwin will confirm it. I think I read the reflection of a Jesuit, Father Arnel Aquino. Sabi niya, I don't know if si Father Edwin will confirm this. Sa Jews daw, the fast ends at sunset and begins again sunrise. So kakain sila. Yes. Hindi daw, sa mga Jews daw. So end ng sunset, begin fasting again sunrise. Kaya hindi yung parang impression natin. Uninterrupted. Yes, uninterrupted. And yet, Judge, and Judge and Father Edwin, ang tingin pa rin natin dito, yung nabanggit ni Judge, kahit na whether or not dire-diretso siya, yung hinahanap pa rin natin yung spectacle, sabi nga ni Judge kanina. And at yung spectacular na yan, nakikita natin na konkretong-konkreto, nakikita natin nga sa social media. And doon na natin pinapattern yung buhay natin. According to Father Edwin, nawawala na sa sentro who is supposed to be Jesus Christ. And we think, little by little, na-attempt na rin tayo kasi ang paniwala natin, unless our life is dramatic or spectacular, sabi ni Judge Jobay kanina, ay walang kwenta yung buhay mo. Kailangan mo notice ka online, kailangan araw-araw. Ito, Judge and Father Edwin, statement to ng content creator. Sabi niya sa akin, alam mo, Attorney Bong, napansin ko, hindi lang ako mag-post ng isang video sa isang araw, bumababa yung views ko. So, nandoon na siya sa dapat araw-araw meron kahit ano lang. At sometimes, ito na yung sinusunod natin because we want the likes, the follows. We want to be spectacular. And we do want to be invisible. We want to be seen. Tayo na yung nagiging sentro, sabi nga ni Father Edwin kanina. Yun namang kasi di ba yung need naman talaga, need
to be recognized, Yeah. need to be affirmed, no? Need to be needed, no? Ay it's a human need. Okay 'yun. Yeah. Kaya lang pagka ang problema nga ron, paano kung wala na 'yun, no? Paano kung wala? At ikaw ngayon doon nakadepende doon na yun na alang nag-a-affirm sa akin, alang nag-a-appreciate, Yeah. nagla-like, sabi mo nga, no? So, parang kung doon nakadepende yung pagtingin sa sarili at wala yung malalim na pagkilala na ah, ako ay ah, ako ay valuable pa rin, ako ay likable pa rin kasi medyo sa kung nagmamahal sa akin, ano? Okay, may pamilya ako. Hindi naman kailangang 1,000 o kumita yung aking post, no? O kung ano man. Parang kasi nakakalungkot pagka doon na nakabase nga, yung sabi mo nga, yung buhay na Mm. I need to do this because I have to. Uh, Actually, meron ako, may nagsabi sa akin, Father, maganda yung mga reflection mo, yan mo na yan, kasi mamamonetize. Sabi ko, ang problema dyan ako, baka gawin ko na lang yung reflection para doon, hindi na para sa... So, nag-ano ko na, no, I don't need to do it, no? So, yun, yung balance na yun na sana huwag tayong patangay doon sa ganoong pag-iisip na ako ay may value kasi ang dami kong likes, no? Hindi yun. Hindi tayo ginawa ng Diyos na ganoon. Amen. Amen. Ang Sabi ni- naiisip ko lang, Attorney Bong, Yeah. marami namang, di ba, meron people who want to shine, no? Naisip ko lang, ang dami naman ng paraan na pwede kang mag-shine. Hindi ka naman kailangan palaging ikaw ang sun or araw. Pwede kang maging star. Pwede kang maging street light o kaya pwede kang maging firefly. Hindi naman palaging ikaw ang bida. Sa pelikula nga, meron ding supporting actor. Yeah. Kasi valuable din ng part nung leading actor. Yeah. Kaya nagkakaroon ng temptation pag gusto mo na ikaw palagi yung nasa Tama. taas. Tama. And I'd like to end this part with a quote from St. Thomas Aquinas. Narinig ko lang to sa isang pari din. Sabi niya, he quoted St. Thomas Aquinas, sabi niya, it's better to illumine than to shine. We were made to give light to others, not to be the light. Sabi nga ni Father Edwin, hindi tayo yung sentro. And we don't need to be spectacular. Automatic naman yun eh. If we do things for others, if we let them see that they're validated, that they don't need to be seen, that they are loved, I'm sure, matatanggap din nila, eto rin pala ako sa Diyos. And that leads us to being spectacular in the eyes of God. More of Him, less of us. Sa part 3 po, pupunta po tayo dun sa part nung temptation about power. Huwag po kayong aalis. Malalim at marami pa po tayong pagkukwentuhan na nakakabusog. Stay with us. Nagbabalik po tayo dito sa Men of Light. Kasama pa rin si Father Edwin Bilay at si Judge Jovay Rosario Mercado. Nandito na po tayo sa part 3. Kung kanina sa part 1, ang subtitle po natin is Hunger for More, yun yung temptation. More. Part 2 naman yung Be Spectacular. Pupunta na tayo sa part 3. From the high mountain, the devil shows Jesus, eto, all the kings of the world, tignan mo. All these I shall give you if you worship me. So, title po natin sa part 3 is Crave for Power. Kanina pong naka-off cam, hinahanap ni Judge Jova yung meaning ng crave at saka yung Filipino translation ni Father Edwin. Judge, ano yung sinasabi mo? Yung sa crave? Pananabik sa Pananabik. labis na pananabik. Pero merong description si Father Edwin sa crave. Mas maganda yung kay Father Edwin. Father Edwin, ano yung crave for power? Crave. Naglalaway ka sa kapangyarihan. Yun.
Naglalaway sa parang aso na parang aso ulol eh, no? Actually, it's a very, very Yeah. concrete description, ano, for when you crave for power. Kasi, ang power, ano yan eh, turns into influence eh. Gustong-gusto mo yan eh. And power also makes you have that control that you always long for, di ba? Napaka gusto natin ng lahat. Gusto nga natin nagma-micromanage eh. Pero ang nakakatakot dyan, yung sa power na yan, sometimes may dahilan yan. Naririnig ko to madalas pag pumanhin po ng mga nasa posisyon. Kasi gusto kong magsilbi. Kasi gusto kong gumawa ng maganda para sa iba. Pero talaga ba? Talaga ba? Or kaya nga yung pagsisilbi pero gusto kong yumaman din ako. So uh, power makes you like, quote unquote, God. There's influence, there's control in the guise of being able to do something good for others. And that is a subtle danger. Power can make us forget who we are not. Palagi ito sinasabi ni Father Deo, there is a God and you are not Him. So sana nga, yung kahit may mga temptation na ganito, we don't equate authority with identity kasi iba yun. We are not the source, we are just stewards, we are not God. Kaya yung hindi ko alam kung kanina original yun, baka alam nyo nasa law kayo yung, di ba yung power corrupts and absolute power corrupts absolutely, di ba? Ah, kay ano po yun? Kay Lord Acton. Ayun, buti kilala mo ako yun. So, itong ano na ito, kaya siguro ang ino-offer sa atin sa Lent, itong tatlong tungko, yung tungko kasi yung tungko, di ba yung pagka magsasaing ka, wala kang tatlong hollow blocks paghaharap-harapin mo. Yung three, yun ang tungko, tatlo siya. Yung prayer, sacrifice, tsaka charity. No? Kasi dito, hindi ka maghahangad ng kapangyarihan dito. No? Parang inilalayo ka nga doon sa tukso na iyon na ikaw yun nga, maglaway ka na ako'y magkaroon ng kapangyarihan. Kasi mahirap na sa pagdarasal mo yun yung parang topic nyo ng Diyos, no? Bigyan mo ako ng kapangyarihan, Lord, no? O kaya yung sakripisyo, o kaya hindi yun eh. So, doon tayo dinadala sa mga tested na mga religious customs na ng mga Hudyo noon, no? Yung panalangin, pag-aayuno at saka tsaka yung yun nga, paglilimos, no? Kasi doon, walang kapangyarihan ka doon, no? Parang nakadepende ka sa kapangyarihan ng Diyos. Wow. Kung hihiramin ko yung mga salita kanina ni Father Edwin, yung sinabi nga ni Lord Acton, no? Sinabi niya yon nung 1887. Actually, Wow. nandun yun sa sulat niya kay Bishop Mandel Crichton. Ang sinasabi niya na dapat pantay-pantay lang lahat ng tao, no? So sinabi niya na power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. No? Wow. So napakalalim, pero pag pinag-aralan mo, parang totoo naman. Parang ang sinasabi ng phrase na yon na pag na-increase yung authority ng isang tao, nare-reduce yung kanyang moral integrity, no? Leading to ethical decay. So parang mag-ingat ka pag hawak mo yan. Kasi yung sinasabi mo kanina, na sinasabi ni Father Deo na there is a God and it's And not you're not you. Diba? So, hindi ka ang Panginoon. Pinagkatiwalaan ka ng konting kapangyarihan, pero hindi ikaw ang Panginoon. So, pag-ingatan mo yon. Pag lumalampas ka na dun sa linya, no, na napag-usapan natin kanina, medyo mahirap kasi nga talagang kailangan ng holy discernment. Doon pumapasok yung kay Apong Edwin kay Father Edwin, na kailangan mo yung three-prong approach diyan. Hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwede. Yeah. Kailangan ng Panginoon para maging successful ka. Yeah. Father Edwin, ang ganda ng sinasabi niyo na sinabi rin ni Judge Shobay na three-prong approach, no? Parang prayer,
fasting and almsgiving, no? Kasi parang ito yung kabaligtaran nung exact opposite of power. Wala kang power. It's really you giving up something. It's really you depending on the Lord. Yun yung sinabi ni Father Edwin kanina, no? So, babalikan ko lang yung kung paano magiging ganoon, pupunta ka sa punto na ako na yung magbibigay. And I think ang pumapasok sa akin dito, Judge Jovay and Father Edwin, yung you cannot give what you do not have. Babalikan ko yung premise natin sa episode na to. From Luke chapter 4, Jesus was filled with the Spirit. At doon nanggagaling yung meron siyang ibibigay. Kaya nga nakatanggi siya sa devil. Parang sinasabi niya, I don't need power. My strength flows from being filled with the Spirit of the living God and from being servant of all, not ruling or hoarding it, lording it over others. Now, i-recap ko lang po ang ating usapan kasi patapos na po itong part 3 na to. So, narinig po natin yung tatlong temptations. What's our answer to these temptations? Yung to hunger for more, to be spectacular, and to aspire for more power. And we believe it's simply this: to follow the example of Jesus, who resists not because he is empty, but because he is full. He does not need more. He does not need fame. He does not need power to complete him. He is already complete because he is, in the words of Saint Luke, filled with the Spirit. Sa ating sariling wika, si Jesus ay puno. Now, we may feel empty at times, probably lonely, and yung desperate experience, parang walang nangyayari. But were we really ever empty? The truth is, brothers and sisters, in our driest seasons, we have always had something to go by and something to go with, because grace has always been with us. At sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is greatest when you are weak. Babalik po kami sa Men of Light. Stay with us. Nagbabalik po tayo sa Men of Light dito sa ating first Sunday of Lent episode. Sa portion na to, we will read your comments and inputs, your reflections on Facebook and YouTube. That will be done by Judge Chovay. And then I will give the summary of our episode and yung ating take-home assignment. And we will end with a prayer to be led by Father Edwin. So I'll give the floor now to Judge Chovay for your social media comments. Maraming salamat, Attorney Bong. As usual po, napakayaman ng ugnayan sa Facebook at sa YouTube, no? At ang dami pong mga bagong pangalan sa ating ugnayan, no? Nandito po si Edgar Yap, yung usual nating taga-summarize ng episode natin kada linggo. Si Maria Elena, di ko alam kung haring ito or jaring, haring siguro. Si Tita Rose Di Macali pala ay nasa California. Akala ko nandito siya sa Pilipinas. Si Elizabeth Curaming, ito Kakultura Ebangon, no? Si Tita Bell, no? Si Tita Dora Lopez, Annabel Navarro, Maridi de la Cruz Hyongko, Florinda Venzon Panlilio, Zeni Alberto, Mercedes Montes, no? At sa YouTube ay madami din. Nagre-react sila mostly dun sa episode nung nakaraang linggo at dun sa mga daylight reflections natin, no? Nagpapasalamat sila as usual kay Brother Joey, kay Dr. Jude, at sa iba pang mga reflections ng daylight writers, no? Sabi ni Tita Elizabeth Curaming, sin separates us from God, but through the sacrament of confession or reconciliation, we can again attach ourselves to God
God is our God of mercy. He is forgiving. May we always seek His love for us. Thank you for the inspiring reflection, sabi niya dun sa araw. Salamat po. Salamat po. Oo. Tapos, sabi ni Tita Dora Lopez, what else do I need? Sabi niya, I have survived many trials and struggles. All I can say is my faith becomes stronger as I put all my trust in God. Now I just hope and pray that at the end of my life's journey, He will come to meet me. Amen. Ooh. So, maraming salamat po sa inyong mga mensahe po sa amin. Kay at Fidel Hernandez, natutuwa siya dun sa Tagalog na nag-ano po kami, nag-aspire kami Tagalog at naghihingi kami ng guidance kay Father Edwin kasi Of course. napakagaling po ni Father Edwin sa sariling wika, no? Kami po kasi ni Bong dahil trained sa law, medyo English, although nagta-try po kami, no? Nagta-try po kami talaga. At babatiin lang po namin yung Pampanga clergy na birthday celebrators. February 23, si Father Lodemer Mangune. 24, si Father Christian Kerr Talyurin. At sa 28 ay si Father Ferdinand Mangulabnan. Happy birthday po. Happy po sa inyong lahat. Okay, happy birthday. Okay. Thank you, Judge. Ngayon po para sa ating summary, alam niyo naman po na banggit namin kanina ang title natin ay Puno. Now, we also walked you through the different temptations that Jesus went through. And they also reveal the 3 common temptations that we face every day. Yung having more, being seen more, and controlling more kasi power. But the deeper lesson is not merely resisting the temptation. It is remembering the truth. And this is the truth, brothers and sisters. The Spirit of God is in us and fills us. Jesus resists because he knows he is already puno, filled with the Spirit, secure in the Father, anchored in the truth. Lent then is not only about something we have to give up. It is also about rediscovering that we are puno because we already have God in us. So, for our assignment, we challenge you to start the Lenten season differently. Tama si Father Edwin, yung prayer, fasting, and almsgiving. And that is often the challenge given us. But it can also be about adding and giving out. Because God has already filled us with so much, let us seek more, not only for ourselves, but for others. This Lent, ito po yung assignment. Give out kindness, extend patience, offer generosity, and just be there present for other people who need somebody to be with. If we are already puno, then let what fills us overflow and fill others. Sabi ko nga, we are blessed, let us be a blessing to others. So we end this episode with a prayer to be led by Father Edwin Bilay. Muli po inaanyahan ko kayo na ilagay ang ating mga sarili sa piling ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Lord, narito na naman ako sa harap mo. Maresma na naman. Pero ako pa rin ba yung dati? Ilang ulit mo na akong tinawag at ilang ulit din akong umilag at lumihis. Nagkunwari na wala akong naririnig. Inaamin ko madalas akala ko maayos na ako. Tahimik ang konsensya ko. Maayos ang panlabas kong buhay. Ngunit sa kaibuturan, may mga bahagi akong hindi pa isinusuko sa iyo.
may mga sulok ng puso ko na mas pinapakinggan ko ang sarili kong tinig kaysa sa iyo. Lord, tulungan mo akong makita ang mga paglihis ko, ang mga pag-iwas ko, ang mga pagkakataong inuna ko ang sarili ko, ang aking ginhawa, ang sarili kong kapakinabangan. Mas mahalaga pa ang tingin ng tao sa akin kaysa sa tingin mo. Kapag pinipili kong huwag magpatawad, kapag umiiwas akong magsakripisyo, pag sinasabi kong pagod na ako upang hindi na madagdagan pa ang mga hinihingi mo, para hindi na mahalin ang mga tsaka, ang mga wala namang maibabalik na maganda sa akin. Alam mo kung gaano kadali akong malindang. Ang tukso hindi laging malakas ang boses. Minsan ito'y mahinang bulong na tila makatwiran. Deserve mo yan. Pagbigyan mo sarili mo. Okay ka naman na. At doon, unti-unti na pala akong dumadaos-dos palayo sa iyo. Hindi na pala ako yung mabuting anak mo. Lord, huwag mo akong pabayaang masanay sa paglayo. Huwag mo akong hayaang maging kampante sa mababaw na kabutihan. Ilapit mo ako sa punto ng buhay. Ilapit mo ako sa iyo, ang sentro ng aking buhay. Amen. Turuan mo akong magmahal na hindi naghihintay ng kapalit. Mag-ayuno hindi lang sa pagkain kundi sa pagkamasarili. Magbigay hindi mula sa sobra, kundi mula sa pusong nagtitiwala. Magdasal hindi lang sa labi, kundi sa buong pagkatao. Amen. Alam kong mahina ako, pero alam ko ring ikaw ang aking lakas. Kapag kasama kita, hindi ako dapat matakot. Kapag hawak mo ang puso ko, walang ibang makakaagaw. Ngayong Kwaresma, dalhin mo akong pabalik. Pabalik sa una kong pag-ibig. Pabalik sa mas malalim na pagtitiwala. Pabalik sa aking sentro. Pabalik sa iyo. Ito ang aking dalangin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. 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 Maraming salamat po, Father Edwin and Judge Jovay. Paalala lang po sa ating mga nanonood ng Men of Light, kung gusto niyo pong namnamin pa yung dasal ni Father Edwin, bago po yung Sunday episode, pinapost na po namin yan, yung prayer na yan, sa Facebook page ng Men of Light. Sa mga hindi pa po follow sa Men of Light, nandoon po yung prayer ni Father Edwin. Makikita nyo, pwede nyong basahin ulit at gawin yung dasal, sarili nyong dasal, yung dasal ni Father Edwin, at namnamin nyo para mabalik tayo sa sentro, si Jesucristo. Maraming salamat ulit, Father Edwin. Beautiful, beautiful prayer for them. Judge, maraming salamat. Siguro naman tama na yung comment ng GOV1 na sasabihin sa iyo. Maraming salamat. Pati yung mga reflections mo, Judge, talagang it inspires me. Maraming salamat. Ito po si Bong Roque, kasama niyo po sa Men of Light. Huwag niyo pong kalilimutan, at the start of this Lenten season, tayo ay puno. We are blessed. Be a blessing. Father Edwin Bilay po, magsimba po tayo. Jovay Rosario Mercado po, hanggang sa muli.